Kumbaga sa pumukus po tayo doon sa word. Huwag tayo pumukus doon sa tagapagturo. Tama? Kasi ang tagapagturo po yung magkamali. Pero doon sa word of God, hindi po yung magkakamali. Hindi po yung magkakamali. Dahil nga, si Kristo mismo ang nagsabi, doon sa Matthew chapter 24, ganito po ang sinasabi po ng Biblia. Ang sabi po natin, para malaman po natin na kung bakit kailangan natin pumukus doon sa word, huwag tayo pumukus sa tagapagturo. Kaya, kasi kanyang tagapagturo, minsan sumusobra. Diba? Minsan naman kumukulang. Pero sa salita ng Diyos, kompleto po yun. Wala pong pagkakamali doon. No? Ang sabi dito, sa aklat ng Matthew, ay makikita natin dito, Matthew 24, verse 4. Yan. Sa Matthew 24 verse 4, sabi ng Biblia, saan na yun? Parang nawala na. Yan. Na sinabi doon, pwede pong makibasa. Matthew 24 verse 4, na sinasabi doon na maging ang ating Panginoon Kristo ay nagbabalak, no? Matthew 24, verse 4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni inuman. Tuloy. Sapagkat, verse 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mga nagsasabi, ako ang Kristo at iniligaw ang marami. Tuloy. Verse 6, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magalumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapat hindi pa ang wakas. Tuloy po. Verse 7, sapagkat magsisintindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Tuloy pa. Matthew 24:8, dapat ang lahat ng mga bagay na ito ay siya pasimula ng kahirapan. So dito na sinabi ni Jesus Christ, mag-ingat kayo baka maniligaw kayo ng inuman. Dahil marami pa pala ito sa pangalan ko. So dito makikita natin na pinag-iingat tayo ng ating Panginoon. At sa totoo, ang ating Panginoon Kristo ay naglagay po sa atin ng tagapagturo para huwag tayo maligaw ng inuman. Ephesians chapter 4, verse 11, ito po yung tagapagturo na itinalaga ni Kristo na dapat nating paniwalaan. No? Ephesians chapter 4, verse 11. No? Na sinasabi mo doon ng banal na kasulatan, kung sino yung tagapagturo na dapat nating paniwalaan. Kasi kung hindi natin ano ito, ay makikinig tayo kahit kanino man. Ito po yung tagapagturo na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi niya, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol. Ang iba naman, propeta, ang iba naman, evangelista, ang iba namang pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. So ang purpose ng mga lingkod ng Diyos, na makilala natin sino yung anak ng Diyos. So walang ibang binabanggit dito na pinakita at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang ng madaling matangay ng sariling aral. Hindi na tayo malilinglang ng mga tao ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanyang katusuhan at paglilinglang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. So noon ay 5 po ang lingkod ni Kristo. Apostol,
propeta, evangelista, pastor, at guro. Ibig sabihin, gift po yun. Pwede ka maging pastor. Pwede ka maging apostol. Ano bang trabaho ng apostol? Ang trabaho ng apostol ay mag-establish ng church. Kaya mayroon church na ganito. Dahil may gift siyang apostol. Kaya mayroon mga churches. Kaya yan yung gift ng apostol. Nag-establish siya kaya may 7 churches eh. Na kung saan ay ang mga lingkod nito ang silang nag-establish ng simbahan nito. At ang gift naman ng evangelista, makikita natin sa labas. Laging nangangaral yan. Di ba? Nakikita niyo yung mga taong nangangaral sa labas na ipinangangaral kung sino si Kristo, kung sino tagapagligtas, kung bakit si Kristo yung nagkatawang tao, kung bakit si Kristo namatay at muling nabuhay. So yan yung mga taong malalakas ang loob mangaral. Ang gift niya ay evangelista. Ang prophet naman, ito may meron na tinatawag na discerning spirit. Nadidiscern mo kung ano mangyayari na dumarating. Kapag ikaw pwede kang maging prophet, why? Bakit? Dahil gift sa'yo yan eh. Lahat mo tayo ay legit. Pag buhay pang tao, sila ay gagamitin ng Diyos. Pag patay na, hindi na po sila magagamit ng Diyos. Amen pa ba? Hello? Hindi na sila magagamit ng Diyos dahil patay na po sila. Ang ginagamit ng Diyos yung buhay. Sila yung pinibigyan ng gift at kaloob para magpatuloy ang gawain ni Kristo. Sabi niya, kasama niyo ako hanggang sa katapusan ng panahon. Ang masarap daw, kilala mong buhay ng tao, hindi mo kilala ang buhay ni Kristo. Na siya, Panginoon mo, at siya ang naglagay sa'yo para maging tagapaglingkod ni Kristo. Ibig sabihin, kapag ikaw ay lingkod ni Kristo, laging bukang bibig mo si Kristo. Walang bukang bugit ni inuman. Dahil lahat po tayo kapang manggagawa lamang ni Kristo. Wala pong mataas po sa atin. Yun. Ang gift ng propeta, mayroon diyang discerning spirit na dinidiscern niya. Kung ang kaharap niya ay gumagawa ng kasalanan o hindi. Hindi man siya magsalita, kilala mo siya. Alam mo kung ano yung ginagawa niya. Yun yung discerning. Mayroon kang discerning. At ano naman yung pastor? Nangangalaga siya ng mga tupa. Mayroon siyang concern. Katulad ng nanay. May concern siya sa church. Nangangalaga siya ng tupa ng mga membro. Yan din yung lagi nag-house to house. Pumupunta sa bahay-bahay. Kapag nakita niya walang kapatid niya rito sa loob ng simbahan ng linggo, ang gagawin niya, bukas pupuntaan niya na yan. Ipapalo up niya na yan, kaya mayroon tinatawag na visitation. Mayroon kang tinatawag na gift of pastor. Nangangalaga ka. Iniingatan mo yung mga tupa. Ngayon, ano nung guro? Mayroon tayo Sunday school. Mayroon tayong teaching. Pagtuturo. Ang gift niya ay yung laging magtuturo. Alam mo, laging history. Mga ganito nangyayari. So, ibig sabihin, isa ang ating pinaglilingkuran, walang iba si Kristo. Kung mayroon man tayong kaalaman, karunungan, nanggaling po kay Kristo yan. Sino ba ang binigay sa atin ni Kristo? Para sabi niya, ako'y parunong sa Ama, ngunit hindi ko kayo iiwan na ulila. Bibigyan ko kayo ng isa pang patnubay. Ang Espiritu Santo. Siya ay hindi nakikilala sapagkat hindi siya nakikita. Hindi siya nakikilala ng salibutan dahil hindi siya nakikita. Ngunit makikilala ninyo siya sapagkat siya ay mananahan sa inyo. Ang tanong, kailan mananahan sa inyo ang Espiritu Santo? Si Jesus Christ, kailan nananahan ng Espiritu Santo kay Jesus Christ? Kailan? Nung siya ay mabautis na nino? Ni Juan Bautista, saka bumaba sa kanya ang Espiritu Santo. Ngayon, kailan ba ikakapit pagkakalob sa Espiritu Santo?
Acts chapter 2 verse 38, ang lahat, pagsisinit sa likuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo upang ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Kaya mula na mo itong mabautismo sa pangalan ni Kristo, ipinagkaloob na sa iyo ang Espiritu Santo. Bakit kailangan yun? Para maunawaan mo ang mga bagay na spiritual. Sapagkat ang paraan na spiritual ay maunawaan lamang sa paraan spiritual. Kaya kailangan mo yun. Kailangan mo yun. Na ang ating tagapagturo ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. Ayon sa John chapter 14 verse 27. Sabi niya, ang tagapagturo, ang Espiritu Santo na sasaguhin ko sa inyo sa pangalan ng aking Ama ay siyang magtuturo sa inyo sa lahat ng panahon, lahat ng mga gawain. Kaya minsan nasasaktan ako doon lagi sa bukang bibig ng tao. Nasasaktan ko, bakit? Kasi para bang lingkod, hindi ka na lingkod ni Kristo noon eh. Parang idol mo na isang tao. Dapat maging idol natin si Kristo. Amen. Amen. Ano ba yan? Siya ang ating tagapagturo. Siya yung ating boss. Siya yung ating Panginoon. Siya ang nagtalaga sa iyo sa gawain ito. Hindi sino man. Kung may gift pa ng pastor, yun ay gift sa iyo ni Kristo yun. Dapat kilalanin mo ang ating Panginoon Jesus. No? So, nakapokus po tayo sa kaya ako may gift po ako na apostle. Bakit? Kasi nakapag-establish po ako ng church. Pag wala kang gift na apostle, hindi ka makapag-establish ng church. Napakahirap po mag-establish ng church. Pero sa may gift na apostle, madali lang po yun. Madali lang po yun. Bakit? Kasi ako nung magsabi kay Lord, kung ako'y gagamitin mo, magkakaroon ako ng simbahan na hindi ako mangungupahan. Ayaw ko na magkaroon ko ng church na nangungupahan dahil wala akong pera. Pero, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, magkakaroon ko ng simbahan di ako nangungupahan. O nagkaroon po, 2 church po simbahan ko, di ako nangungupahan. Dahil yun ang hinihingi ko kay Lord. May ko na puso eh. Nag-establish ka ng church. Dahil kung walang gift na puso, wala na pong church. Kaya nagkaroon ng 7 churches. Dahil nga, may gift sila na apostle. At ang 7 churches na yan, doon ay pinakikita doon kung ano yung yung buhay, kung ano yung linalakaran nila. Ano ba nangyayari? Halimbawa, na church ng Epheso. Ang church ng Epheso, ito po yung church na kung saan ay yung kanilang pag-ibig. Yung dati nilang pag-ibig ay nawala ng lamig. Nang lamig yung kanilang dating pag-ibig. Sabi niya, ang Epheso ito ay tumalikod sa unang pag-ibig kanino? Kay Kristo. Parang ikaw rin. Dalawang klase po church. May tinatawag na local church at meron doon tinatawag na universal church. Ano ba yung local church? Ito po yun. Ito po yung tinatawag na Jesus Christ Rock of Revelation. Local church. Ano ba yung universal church? Kapag ikaw ay born again. Dahil si Kristo nagsabi, huwag kayo magtaka sa sinabi sa inyo, lahat ay kailangan may panganak na muli. Kaya kapag ikaw ay born again, ako po yung born again, bagamat iba't ibang pangalan ng simbahan natin, receive ang ating pinaglilingkuran. Walang iba kundi si Kristo. Dahil hindi ka mabuborn again kung hindi ka nakipag-isa kanino? Kay Kristo. Sikang Korinto 5:17. Ang lahat ng kapag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala nang dati yung pagkatao. Siya ay bago na. Kaya kung hindi mo sinasabing born again ka, ibig sabihin, wala ka pa kay Kristo. Ibig sabihin, ikaw at ako, magkaiba. Dala ako, naborn again ako dahil nakapag-isa ko kay Kristo.
Pero kung born again ka rin, born again ako, bagamat di ba simbahan natin, the same po tayo, ang tayo tinatawag yan, Universal Church. Pangkalahatan na simbahan. Kahit anong pangalan ng simbahan mo, dahil born again ka, born again ako, the same lang po tayo. Isang ating pinaglilingkuran, walang iba kundi sino? Si Kristo. Dahil hindi ka mabuborn again kung wala ka kay Kristo. Dahil sabi ni Jesus Christ, John 3:3, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ipanganak na muli isang tao, ay hindi siya makakapasok sa karya ng langit. At ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Maliban ipanganak ang tao sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. At huwag kayo magtaka sa sinabi ko sa inyo lahat ay kailangan ipanganak na muli. So mayroon local church at mayroon universal church. Ano ba yung universal church? Ito yung spiritual church. Hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos? Sabi ko sa 1 Corinthians chapter 3, verse 13, ay verse 16, na sinasabi ng Biblia, kayo ay templo ng Diyos. Ang Espiritu ni Kristo ay nananahan sa inyo, sa atin. Kaya tawag sa atin ay Universal Church. Tayo yung spiritual church. Ito yung local church. Ito yung lugar na ito. Hindi matatayo ito kung wala pong apostol dito. Wala siyang gift na apostol. Di po yan. Ibig sabihin, yung ginagawa ng bawat lingkod ng ating Panginoon. No? So, yung Ephesian, ito po yung church na kung saan ang kanyang unang pag-ibig ito ay tumalikod sa unang pag-ibig kay Kristo. Unang pag-ibig dati, ang sipag-sipag mo sa gawain ng Diyos, mainit ka. Gusto mo lahat ng Bible study, kasama ka. Gusto mo lahat ng mga gawain, kasama ka. Pero dumating ang panahon, tumagal ang panahon, ng ano ka na? Nanlamig ka na. Ibig sabihin na sa Ephesian Church ka. Nanlalamig ka na ngayon. Ayaw mo rin dumalo sa gawain, saka na lang. Bukas na lang, mamaya na lang. Ito yung church na kung saan ay nanlalamig. Lukewarm, no? Pangalawa, ang pangalawang simbahan sa pitong iglesia ay ang Smyrna. Ito ay nagdurusa ng pag-uusig. Yan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay dumaranas ng mga pag-uusig sa buhay mo, marami kang mga problema sa buhay mo, ikaw ay nasa church ng Smyrna. Ibig sabihin na ang kapaligiran mo ay kapaligiran nino. Kapaligiran ni Satanas. Hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Hindi naniniwala doon sa sinasabi mo. Hindi naniniwala kung ano man yung salita ng Diyos sinisilo mo sa kanila. Kung baga sa ano, lagi kang inuusig. Ibig sabihin, nasa church ka ng Smyrna. Ibig sabihin, kailangan mo maging matatag. No? Maging matatag ka. Nandiyan po yan. Yung ano po, kasi kung babasahin po natin lahat, nandiyan po yan. Kung gusto niyo po yung research, nandiyan po yan. Kung hindi pa po yung nakakunik sa sharing of the Word of God, nandiyan po yun. Nailagay ko po yung 7 churches. Nandiyan po lahat yan. Aralin nyo na lang po, no? Aralin nyo na lang. So, sinasummarize ko lang po ito. No? Summarize ko lang. Na kung saan ay pinakikita, ito po yung tinatawag na spiritual church. Na kung saan ay pinakikita dito yung kalagayan ng isang mananampalataya kung saan ka naroroon. Kung saan ka naroroon. Kung ang lugar ng iyong bahay ay hindi mananampalataya, nag-iisa ka lang doon, dumaranas ka ng mga pagsubok, ibig sabihin, nasa Church of Smyrna ka. Kailangan mo maging matatag doon. Huwag kang matitinag sapagkat ang kasamahan mo doon ay puro, sabi doon, sila ay paghahari ni Satanas. Mga unbeliever po, hindi po yung mga mananampalataya.
Pangatlo, ito po yung ikatlong simbahan. Ito po ang simbahan ng Pergamo. Ito ay kinakailangan magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ito yung mga taong, kumbaga sa mahilig gumawa ng kasalanan. Kaya sabi dito, kailangan mong magsisi. Magbalik loob sa Diyos. Kung baga sa ito yung mga ang kanilang paniniwala ay mainit ngayon. Dito sa church maganda. Paglabas, iba na. Sabi nga, hallelujah, amen. Paglabas ay baso. Ano ba? Yusi. Ano ba? Pagmumura. Kumbaga sa ito yung church na kailangan magsisi sa kanilang mga nagawang mga kasalanan. Na naglilingkod sa Panginoon pero hindi pa talaga totoong sinusuko ang kanilang buhay sa Diyos. Yung kanilang buhay sa Diyos. Yan. So, nandiyan po yan, makikita po na sa pa yan. I-summarize ko na lang po kasi makakunti na lang po ang oras natin. Pangapat, ang apat na simbahan sa ikapitong simbahan ay ang simbahan sa Thyatira. Ang simbahan na pinapayagan ang isang bulaang propeta na magturo sa mga manampalataya. Kaya sila ay nailigaw sa tamang katuruan. Yan. Katulad nito, halimbawa, ako niyayaw niyo ko rito, ay paano kung wala ang propeta ko? Naituro ko sa inyo ang maling katuruan. Di ba? Yung tama yung katuruan, Bereya naman po. ha? Bereya naman. Yan, ibig sabihin, hindi kayo dapat pumupos sa aking sinasabi. Dapat pumupos kayo doon sa Word of God. Kasi once na pumupos ka lang doon sa tagapagturo, hindi ka pumupos sa Word of God, may liligaw ka. Ano sinabi doon sa Payag, chapter 22, verse 18? Kahit ang sinasabi ng banal na kasulatan. Na huwag lang tayong, kumbaga sa pumupos tayo sa salita ng Diyos, huwag tayong magbawas o magdagdag man sa lahat na nakasulat dito. Kaya kapag ang tagapagturo, pumupos ka lang sa akin, hindi ka pumupos sa salita ng Diyos, ay may liligaw talaga kita. Dahil ako man ay pwede ko magdagdag sa sinasabi ng Biblia. Pwede rin ako magbawas sa sinasabi ng Biblia. Pero yung Biblia na binabasa mo, kompleto yun. Amen. Yun ang paniwalaan mo. Amen. Yun ang paniwalaan natin. Panglima, ang panglima sa simbahan ay ang simbahan sa Sardis ay ang simbahan natutulog. Ay natutulog. Para bang patay? May ilan bang natutulog na nakakaramdam? Meron bang natutulog na may nalalaman? Wala, di ba? Pag tinanong mo, anong turo ng pastor? Hindi ko alam eh. Natutulog, ibig sabihin wala siya sa direction. Wala, hindi niya alam. Hindi siya nakapokus sa salita ng Diyos. Dahil nga, ang kanyang isipan, nandito ang kanyang katawan, ang kanyang isipan, nasaan? Nasa labas, namamasyal, nasa mall, nasa ano, pero katawan niya nandito. Wala siyang natututunan. Dahil siya ay natutulog. At ang Diyos po ay sino? Ikaw. Ako. Hindi yung lugar na ito. Amen. Hindi ang lugar na ito, kundi ikaw. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nakakaramdam ng pagkatulog, para bang wala ka ng ano doon sa gawain ng Panginoon, hindi ka na nakapokus, parang tulog ka na. Natutulog ka na.
Pang-anim, yung Philadelphia ay ang simbahan, nagtyaga at nagtitiis. Yan. Ito naman yung mga taong laging nagtyaga. So, nandiyan yan, makikita ko natin ito sa marais ko lang po. No? Nagtyaga po siya, matyaga. Laging nagtitiis. At naniniwala siya si Kristo'y darating na. Amen. Naniniwala siya, ibig sabihin, maragat amang pagsubok na dumating sa kanyang buhay, matatag pa rin siya. May pagkain man siya wala, nandyan pa rin siya. Naglilingkod pa rin siya sa Panginoon, matyaga siya. Lagi siya nagtitiis. At ang sabi ng Panginoon ay ikaw, kapag ikay nagtagumpay, ay meron kang pagpapala na tatanggapin mula sa Diyos. Sinubok ka na lahat, nandiyan ka pa rin. Nawala na lahat ang kasama mo, nandiyan ka pa rin. Pinagsasabihin ka na kung ano-ano, nandiyan ka pa rin. Ibig sabihin, hindi mo pinapansin sila. Nakapokus ka lang kay Jesus. Look unto Jesus, the finisher of me. Nakatingin ka kay Kristo, lagi. Ako, minsan nagbabaybo study ko, mag-isa lang ako. Sabi niya, nasa mga kasama mo, marami kong kasama. Sino? Si Jesus, si Lord ang kasama ko, pati mga anghel kasama ko. Bagaman hindi sila nakikita, pero kasama ko sila. Ibig sabihin, matatag ka. Matyaga ka. Mapagtiis ka. Ang pangpito, yung simbahan ng Laodicea. Simbahan na maligamgam na nananampalataya sa Diyos at kay Kristo. Maligamgam, ibig sabihin na maligamgam. Malahininga. Kung baga sa ano ay neutral ka lang lagi. No? Sabi nyo yung neutral? Wala kang ginagawa nun. Hindi tumatakbo, hindi ka lumalago. Hindi nakikita na ni Kristo ang bunga mo. Hindi nakikita ng Panginoon kung baga sa ano, doon sa ano na yon, kung ano yung nahawakan mo yun, nandun ka lang. Wala kang, kung baga sa wala kang, hindi mararamdaman ang presensya mo. Hindi mararamdaman. Kung baga sana wala ka pagkilos. Kaya sabi ng Panginoon, isusuka kita. Huwag mong antayin, isuka kita. Dahil maligamgam ka. Dapat kung mainit, mainit ka. Kung malamig, malamig ka. So yun yung mga church na kung saan ay na makikita natin sa buhay natin, minsan naramdaman natin yan. Napalabang ayaw ko nang gumawa eh. Ang tagal ko na naglilingkod sa Panginoon, wala man nangyayari sa buhay ko eh. Ang tagal ko na naglilingkod, ganun pa rin ako eh. Kung baga sana wala kang pag-asa sa buhay mo. Para ba nakikita mo walang mangyayari sa ginagawa mo? Wala kang aksyon. Kung baga sa ang tingin mo, hanggang dyan na lang, hindi na lalampas sa dulo. Para bang wala nang mangyayari sa ginagawa mo. Kaya sabi ni Jesus Christ, ay susuka kita. Dahil nga, wala ka nang pangarap sa buhay mo. No? Maligamgam ka. Wala ka nang pangarap sa buhay mo. So yan, no? At sabi ko nga, nasa ano po to, kompleto po yung ang misay ko sa 7 churches. Na isa po ay summarize ko lang. Summarize ko ito dahil pinakikita lang natin dito kung saan ka naroon. Basta kayo mag-clarify. Sige po. May tuwan. Salamat po, Pastor, sa paghahayo niyo rito at mission. Malinaw naman po sa amin na ipinahayag niyo yung spiritual kalagayan ng pitong iglesia.
naniniwala po kayo, yung clarification ko lang po, naniniwala po ba kayo may prophetic na kalalagayan, explanation sa pitong iglesia? Or steady lang po kayo doon sa spiritual na kalalagayan ng isang tao sa pitong iglesia? Sa prophetic po, ay meron naman po. Meron po niya tawag na conforme po yan sa gift ng isang tao. Kasi meron po tayong gift. Kanya-kanya po tayong gift. No? Kanya-kanya po tayong gift. May mga tao na kapag tumayo sa inyo, pwede kang tumumba. No? Pwede kang mawala ng malay. Kasi nga, meron siyang, ang gift niya ay talagang, kumbaga sa ano, ay flowing siya kung baga sa ano, nakikita ang ano niya, sa paglilingkod niya sa Panginoon talagang taos-puso siya. No? Kumbaga sa ano, katulad ng ating Panginoon Kristo, bago siya magministeryo, meron siya munang fasting in 40 days and 49. No? So mayroon pong prophetic. Ano pong klaseng prophetic? Alimbawa po, sa Sardis, may sinasabi ko kayo kanina, doon kasi sa prophetic, may taon po kasi tayong kinukuha. May time dispensation. Yes, tama po yun. Halimbawa doon sa Sardis, Protestant Reformation. Meron po ba kayong mga ganun? So, kasi yung mga nakalipas na yan, kumbaga kasaysayan na lang po yan sila. Ibig sabihin, mga nakaraan na po yan. Ipinakikita lang dito kung ano yung nangyari sa kanila nung panahon nila, ng panahon ng mga apostol, ay ipinakikita din natin sa panahon natin ngayon. Kung ano yung naging kalagayan nila nung panahon nila. No? Panahon nila. Ibig sabihin, hindi po nahinto ang gawain ni Kristo sa panahon nila. Kundi nagpapatuloy ito hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Hesus Kasi po Kristo. may tinatawag po tayong restoration. So dumadaan po yung pitong iglesia. At ito yung espiritu ng ating Panginoon sa bawat iglesia sa panahon ay gumikilos ang espiritu ng Panginoon upang ang kanyang mga lingkod ay mag-restore. Kasi masyadong prophetic nga yung mga paliwanag doon sa Revelation na okay naman po yun yung spiritual na kalalagayan sa pitong iglesia. Pero meron pa po tayong type na message na dapat malaman para maangkop sa kalalagayan ng Laodicea kayo nga ho nagsabi na nasa kalagayan tayo ngayon ng grace dispensation para sa hintil. Tayo po yung bride. So hindi po tayo basta bride na pakasal sa spiritual. Pero kasi doon tayo sa word mismo kaya tayo tinawag na bride of Christ. Iba naman po yung mga believer lang na daraan sa puputulong. No? Tsaka yung mga hanggang doon lang inaabot. So tayo po yun, mga hintil, na kasi kung maalala natin yung panahon ni Noah, no? Yung panahon ni Noah, ang arko ay para sa mga tao lang. No? Para sa mga tao lang. Kaso lang ang tao ay hindi naniniwala kay Noah. Hindi naniniwala kay Noah. Ngayon, ang arko ay nabaling sa mga hayop. Pero hindi lahat ng hayop ay pwedeng pumasok sa arko ni Noah. So may bilang lang. May bilang lang. Ganun din naman tayo mga hintil. Ang kaligtasan para lamang sa mga Hudyo. Dahil sabi ni Jesus Christ, siya ay naparito sa kanyang bayan upang iligtas sila sa kanilang mga kasalanan. Pero nung pumunta siya sa kanyang bayan, hindi siya tinanggap. Hindi siya tinanggap. Ano nangyari? Lumabas siya sa kanyang bayan at pumunta siya sa hindi niya kababayan. Ibig sabihin, doon nagsimula na
unti-unting nababaling ang pagkakataon nating mga hindi na magkaroon ng kaligtasan katulad ng mga Hudyo. Nangyari po ito sa panahon na nung si Kristo ay namatay at muling nabuhay. May tanong ako, Alan, hanggang alas 9 na tayo. Nabanggit mo kanina na huwag kayong makinig sa tao. Ngayon, dapat makinig tayo sa salita kay Kristo. Ngayon, paano ma-reconcile na hindi tayo maniniwala doon sa tao? Kaya bang magsalita yung salita na hindi gagamit ng instrumento? Yes. Paano ko yung ma-reconcile? Okay. So, ang tinutukoy po rito, sabi naman ng Biblia, pwede po tayong makinig. Pero, huwag tayong pumukus doon kung ano yung mga sinasabi niya. Maging, sabi nga, pumukus tayo doon sa salita ng Diyos. Salita ng Panginoon. Oo nga, kaya nga, no, sulit mo sa may nagbanggit yung nasaktan ka, no, hindi namin intention na masaktan ka, pinipresent lang namin kung ano yung, baka may hindi ka na bumalik dito, no? Ay, hindi ba? Hanggang pinababalik niya ako rito, babalik ako. Pero kung hindi yata... Okay naman, pasuralan na, okay naman yung church. Okay. Ang gusto lang natin dito, yung discussion na, mayroon tayong mapupulot. Yes. Diba? Na mapupulot. Gaya na sinabi ko, wala tayo dito absolute. Ang absolute natin dito yung word. Yes. Ngayon, kaya nga, paano natin marireconcile yung kung hindi tayo maniniwala doon sa tao na nagsasalita ng word at yung word lang ang pakikinggan natin, how can I assure na yung word na yun na kukunin ko ay totoo? Kaya magbigay ako ng example. Si Yunok kay Felipe. Maiintindihan kaya ni Yunok kung ano yung kanyang binabasa kung walang magpapaliwanag sa kanya? Kaya paano natin na-reconcile yan? Kasi parang ihiwalay mo yung tao doon sa salita. Okay. Doon makikita natin na kailangan pa rin yung tao. Kasi lahat naman ginagamit ng Diyos ay tao. Hindi pwede magsalita ang Biblia na walang... So agree ka na walang tao. kailangan natin ng tao. Pero we must, kumbaga, i-recognize natin ang tao na mayroon siyang pagkagamit pero hindi natin siya pwede That is the servant of God. gawing di ba? Kaya ini-elaborate natin paano ba ang tamang lingwahe na pwede natin magamit na pakinabangan natin lahat. Oh no. Di ba? Halimbawa, ang sabi ko kanina, kailangan natin pakinggan yung tao kasi ang absolute natin hindi yung tao kundi yung word na nandoon sa tao. Yun ba yung tama o kailangan natin hiwala yung tao? Kasi sa kalagayan nating spirit, sa spirit tayo kasalanan, no? Kasi church ages ang tinutukoy mo na ang spirit at yung condition ng church age mula sa Efeso hanggang Laodicea ay pwede natin ma-obtain o ma-attain o ano bang term dito? Pwede mag-manifest. Yes. Kumbaga. So, panahon ng Efeso hanggang sa panahon natin ngayong Laodicea, pwede itong activated. Hindi lang ito doon sa age na kung saan sa kanila ng panahon. Kumbaga, di ba? Ngayon, hindi pala pwede natin ihiwalay yung taong nagsasalita ng salita ng Panginoon. Pero kailangan natin i-recognize kung ang kanyang sinasalita ay naka-inline pa doon sa Salita ng Diyos. scripture. Yes. Yun yung tama. Yan tama. Okay, thank you. Yan ang tama. Kailangan, yung sinasabi niya ay nanggagaling sa Biblia. Dahil kapag wala nito sa Biblia, ibig sabihin, sariling nilang karaman at karunungan yun. No? Pastor, yung lang. So, 7 church ages naman yung naging topic mo. Salamat po po. Pwede po sa susunod, i-connect po natin yung 4-horse rider sa 7 church ages.
Yung for horse rider po sa Revelation chapter 6. Pwede pa po natin i-connect sa 7 church. sige, pag-aaralan natin yun. Pag-aaralan po natin. Connect natin. Sige po, next Sunday, pag-aaralan po natin yun. Pwede pa mag Sige po. Pang ito, pang kuya. Sige. Pastor, ang Diyos ba sa kanyang mensahe kailangan gumamit siya ng tao? Yes po. May tanong, Pastor. Ang Diyos ay gumagamit ng tao para ipaabot ang kanyang mensahe. Yes po. Okay. Sinong tao nagturo kay Pablo? Ang nagturo kay Pablo. Oh, Si Pablo, isang mangungusik, di ba? yes. Hindi siya mananampalataya. Yes. Pero sa kabila noon, may plano ang Diyos sa kanya. May plano ang Diyos sa kanya. Kaya si Kristo ay nangusap sa kanya. Ano sabi sa kanya? Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusik? Di ba? Narinig ni Paulo ni Saulo yun. At nakilala niya kung sino yun. Dahil sinabi niya, ako si Jesus. Sabi niya, sino po kayo, Panginoon? Ang sabi niya, ako si Jesus ngayon, inuusik. So nagpakilala si Jesus kay Saulo. Okay. Si Jesus ba nung tinuruan niya? Kasi si Pablo, nung kausap niya si Kristo, hindi naman siya pumunta ng ibang lugar. Pumunta siya ng Arabia. Kasi sabi ni Pablo, hindi ako tinuruan ng tao o ano man. Galatia ba yun? Nasabi niya, Galatia chapter, ako hindi tinuruan ng ninuman ang Galatia chapter 1, no? Okay, sabi ni Pablo, hindi ako tinuruan ng tao o ninuman. Diba? Ngayon, sino nagturo ko? Kung hindi tao nagturo kay Pablo, sino nagturo sa kanya? Okay, mas maganda basahin natin sa John 14 verse 27 siguro. John 14 verse 27. Para malaman natin kung sino nagturo kay Pablo. Wala pa naman si Pablo sa Wala pa po. Pero yan. mayroon pong tagapagturo na tinalaga ang Diyos. O, follow up lang daw sa Meron pong, sino ang nagturo kay Pedro para makilala niya si Jesus? ang sabi ni Jesus Christ, di ba? Mapalad ka, Pedro. Dahil hindi tao ang nagpayag sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. Ngayon, ang Diyos nagtuturo na hindi rin pwedeng gumamit ng tao. Kasi sabi ni Pablo, ni Jesus mapalad ka, Pedro, hindi laman at dugo ang nagpahayag sa iyo. Diba? Kung hindi laman at dugo, sino yun? Ang Ama, sabi ni Jesus, ang Ama ang nagturo sa iyo para makilala mo ako. Hindi lahat tao ang magagamit. Hindi lagi ng Diyos gagamit ng tao. Direkta, si Jesus mismo, sa bibig mismo ni Jesus na lumabas na, hindi laman at dugo ang nagturo sa iyo, Pedro, kundi ang aking Ama. Okay, ibig sabihin nun, hindi natin pwedeng sabihin na tao lang, ang Diyos kailangan gumamit lagi ng tao para ipaabot ang kanyang mensahe. Ang Diyos pwede rin dumirekta sa tao na magturo. Pero sa ngayon, hindi na po ang Diyos ang direct nagkano sa atin. Dahil si Jesus mismo nagsabi sa Matthew 12:28, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo sa buong sanglibutan. At ipangalan yung mabuting balita upang ang sinumang sumapalat na bautisman ay maliligtas. Ibig sabihin, na kay Jesus na ang authorized. Pastor, sino po yung Holy Ghost na tuturuan niyo kayo? Yan. Ang Holy Ghost, sabi doon sa Matthew, sa John 14 verse 27, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. Magtuturo at Magpalala sa inyo sa lahat ng bagay. Pwede pala po hindi siya gagamit ng tao direct. Yes. Yes. Ang Espiritu Santo ang tagapagturo natin ngayon. Siya ang guide at gabay po Yan natin. ang ating tips, sir. Mag-closing prayer. Sige po. Salamat.
Okay, sana po ay meron tayo na umayan. So, Panginoon, maraming salamat sa gabay at paglubay na pinagaling po sa amin. Bilang lingkod niyo po, Panginoon, ay nagpapasalamat po ako sapagkat muli mo akong ginamit sa lugar nito, O Diyos, upang patuloy na ipahayag at ipangaral ang mabuting balita. Lord, kung paano mo kami iningatan sa aming pagtungo sa lugar nito, God, isa man sa amin ay walang napahamak, sapagkat nandun ang iyong gabay at protection at pag-iingat tungkol sa amin. At ganoon din, O Diyos, uuwi kami sa kanya-kanya mga tahanan na punong-puno ng kagalakan at kapayapaan sa aming mga puso, at taglay namin ang iyong gabay at patnubay, at libo-libong anghel ang siyang patuloy na mag-iingat sa amin mula sa lugar nito hanggang sa pag-uwi namin sa aming kanya-kanyang mga tahanan. Nandun pa rin ang iyong gabay at patnubay sapagkat hindi po namin alam ang aming mga daraanan. Tanging ikaw lamang ang nakakalam sa aming patutunguhan. Kaya sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming sarili, na kung saan, Panginoon, ikaw ang gagabay sa amin. Kaya salamat, Ama, sa mga oras mo ito, God. Pagparain niyo po ang lugar nito, Diyos, sa pangunguna ng pastor na tinalaga mo. Sa lugar nito, God, ang pagpapala ay patuloy dumaloy, financially, materially, spiritually, at higit sa lahat, kalakasan ng katawang pisikal ng bawat taong umati sa lugar nito, God, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng natin magsabi na, Amen. Ingat po kayo. Ano yung ano eh? For Horse rider. horses. Sige. Nag-aaral natin para sa... Revelation chapter 6 po onward. Yung... Connect you sa 7 Sa chapter. sabihin ko. Yung clarification sa inyo na connect yun dun sa prophetic. Sa panahon. So, I-restore kasi tayo dun. ito tingnan nyo na lang ito ha. Nandito na lahat yan. So, aralin nyo na lang. So,